Ayon sa panayam ni Manny Pacquiao sa ES News, sinabi niya ang top 5 na pinakamalupit na nakalaban niya sa buong karir. Sinabi ni Pacman si Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Marquez, Oscar De La Hoya, Miguel Cotto at si Antonio Margarito. Tinanong ng reporter kung bakit wala si Floyd Mayweather sa top 5. Sagot ni Pacman, paano mo isasama si Floyd Mayweather? Wala naman siyang ibang ginawa sa laban namin kundi tumakbo lang. Kaya napaka-boring tuloy ang naging laban namin. Kung ilalagay ko ang sarili ko bilang fans at nanonood ako sa laban na yon, siguradong madidismaya din ako dahil puro takbo lang ang ginawa niya sa buong 12 rounds. Kaya wala siya sa top 5 na pinakamalupit na nakalaban ko. Ayan mga tol, ang gusto ni Pacman yung talagang lumalaban sa kanya para mas entertaining ito sa mga fans. Kaya marami tuloy ang nag-comment na fans ni Floyd Mayweather. Si Manny Pacquiao daw lumalaban pero lagi naman tinatamaan sa muka. Hindi raw katulad kay Floyd Mayweather na malinis ang muka matapos ang laban. Matalino daw si Floyd Mayweather at ginagamit ang utak niya habang lumalaban. Di ko alam kung bakit maraming fans ang nagagalit sa pahayag na yan ni Manny Pacquiao. Siyempre tinanong siya kung sino yung top 5 na nakalaban niya. Sinagot lang naman niya yung tanong mga tol, kung bakit hindi niya sinama si Floyd Mayweather. Katulad din sa naging laban ni Canelo Alvarez kay William Scall. Naging boring ang laban na yon dahil puro takbo ang ginawa ni Scall. Tinanong din si Pacman ng isang reporter kung sakaling magkaparehas ng timbang si Tank Davis at Naoya Inoue, sino raw ang mananalo sa kanilang dalawa? Sagot naman agad ni Manny Pacquiao mga tol, syempre mananalo dyan si Naoya Inoue. Lalo na kung lumalaban sila na parehas ng timbang. Ang pinakasusi ni Naoya Inoue para makuha ang panalo, sa boxing daw kasi speed is the key. Kung malayong mas mabilis ka sa kalaban mo, mas malaki ang tsansa na mananalo ka. Maliban na lang kung matimingan ka ng isang beses at matutulog ka sa ring. Katulad sa ginawa ni Marquez noon kay Pacman. Bihira lang yung mga nangyayaring ganito. Yung matsyempuan ka ng isang suntok at matatapos na. Mas marami pa rin ang mga nagwawaging boksingero na mas mabilis. Tinanong din si Manny Pacquiao kung gusto pa niya pagpatuloy ang karir kung manalo kay Mario Barrios. Sinabi ni Pacman, isa-isa lang dahil nakapokus muna siya kay Mario Barrios. Kailangan daw muna niyang manalo bago mag-isip ng panibago. Pinaliwanag na rin ni Pacman kung bakit siya natalo kay Yordenis Ugas. Yung panahon daw kasi na nagte-training si Manny Pacquiao, pinag-aandaan niya si Errol Spence. Marami pa raw distraction noon sa training ni Pacman. Tulad na lang daw sa kaso ng Paradigm Sports noon. Naisabay pa sa training ni Manny Pacquiao ang pagkaso ng Paradigm Sports. Kaya maraming distraction si Manny Pacquiao noon habang nagte-training. Tapos biglang palit pa ng kalaban na si Yordenis Ugas. Kaya sa mentally, hindi raw talaga 100% si Manny Pacquiao noon. Nasobrahan pa ang kanyang training dahil nga naghabol ng training kay Yordenis Ugas. Pero ngayon ibang-iba na raw si Manny Pacquiao dahil ang focus niya talaga iisa lang, ang talunin si Mario Barrios. Kaya excited si Manny Pacquiao ngayon dahil bumabalik daw ang dati niyang karisma sa ring. Nakafocus daw ang kanyang isip at katawan kay Mario Barrios. Kaya abangan natin ito July 19.